ito na nga pala ang travel vlog ko mula sa Mindanao papuntang Luzon. Ito na rin yung vlog na kung saan matutulog kami sa Mindanao at gigising kami sa Visayas. Matutulog kami sa Visayas at gigising din kami sa Luzon. Ito yung vlog na buhay biyahero. At syempre, isi-share ko na din sa inyo kung magkano nga ba ang pamasahe at para meron kayong idea pagbabiyahe kayo. Ito nga pala si Rans at pag short ride tayo sa malayo. January 5 nga pala ng pagbiyahe namin at syempre nagprepare na din ako sa mga gamit ko na dadalhin. At pagkatapos naman ay pumunta muna ako sa taas kasi meron pong tiningnan kung ano na nga ba ang update doon sa taas. Kasi meron kasi kaming pinapagawa kaya abangan nyo sa vlog ko soon kasi iba-vlog ko to. At konting pasilip lang sa ating project car kasi i-reveal ko to pag makauwi ako soon. Mga saksakan dito. Grabe itong sasakyan na to. May ilaw, lahat Brad. may saksakan. May ilaw, Brad. Lahat may ilaw. Oo nga. Paano to yung open? Sige, tuplukin mo. Lahat may taga every. Oh, meron din dito. Oy! Para tong airplane ah. Kasi na makatayo ko lang hindi hindi mapakaw. Pagkatapos ay sobrang na-amaze nga kami sa aming bagong sasakyan. Ito nga pala ang Hi-Ace Tourer Van na kung saan sobrang daming ang saksakan at marami ding ilaw. Pagkatapos ay dumating na kami dito sa Dapitan. Fast cut nga pala ang aming sasakyan. At syempre, nagpabook na din kami advance para hindi kami ma-fully bookan. Ang bill nga pala ng aming sasakyan ay 4,885 at sa tao naman kung gusto nyo niyang tourist ay 600 at meron siyang 2 na environmental fee. Kung gusto nyo namang economy ay 550 at may 2 pesos para sa environmental fee. At dahil 8 PM pa yung aming biyahe ay kinumpleto na namin muna ang aming mga requirements para diretso-diretso na pagbalik namin. Pagkatapos nga namin dun sa fast cut ay kukuha kami ng PPA at saka terminal fee. Dito nga pala ito kukunin sa merong gate papasok doon sa port. At ang PPA nga pala ay nagkakahalaga ng 129 at ang terminal fee naman ay 25 pesos. Kaya ang tip ko nga pala pagbabiyahe kayo ay sure na makabook muna kayo para sure na makasakay kayo. Kasi pag akto-akto po kayong dumadating dito ay syempre baka fully book na yung maabutan nyo. Shoutout nga pala kay Ma'am Jessa na aking pinabookingan. Sobrang salamat talaga. At pagkatapos naman nun na nakompleto na namin ang terminal fee tsaka PPA ay syempre babalik na kami mamayang 6 PM kasi dapat 2 hours before ang departure ay dapat andito na kayo para hindi kayo maiwan. At pagkatapos naman nun ay dito nga kami kumain sa Pampagena Cuisine dito sa Dapitan City. At grabe, sobrang sarap talaga na kanilang humba at yun nga yung kinain ko. Kahit na maha-high blood tayo, okay lang, basta masarap. Tara, let's go. At pagkatapos nga namin kumain ay diretso-diretso na kami dito sa entrance para sa sasakyan papunta doon sa port. Hindi na kami dumaan ng terminal kasi meron namang sasakyan kaya diretso-diretso na. At pagkatapos ay bumaba na nga kami kasi i-check yung aming gamit. Siyempre dadaan pa tayo sa x-ray para safe lahat. At pagkatapos ay pumasok na nga kami dito sa fast cut. 8 PM nga pala ang kanyang departure pero magdidepende sa sitwasyon. At ayun na nga, mga 3 to 4 hours nga pala ang biyahe nito at dumating kami sa Dumaguete mga almost 1 na. Pagdating nga namin sa Dumaguete, pumasok muna kami ng 7-Eleven kasi dumili kami ng mga tubig at energy drink para sa aming driver. Meron kaming hinahanap Red Bull. Kung saan nakikita ang Red Bull. Red Bull? Bro, Red Bull. Saan? Yung batol. Tuara. Pagkatapos bumili na din ako ng chippy at saka piatos pangpawala sa hilo. At pagkatapos naman sa Dumaguete, dumiretso na kami papuntang Kabangkalan at mula sa Kabangkalan papunta na naman ng Bacolod. Bali dito na nga kami sa sakyan natulog at syempre talagang nakakapagod kasi hindi ka nakakahiga ng maayos. Pagdating nga namin dito sa Bacolod ay 4 AM na. At syempre naghantay naman kami ng barko kasi dito taga sa Bacolod ay talagang masusubok ang pasensya mo kasi ang kalakaran kasi dito ay dapat pag nakapaglista ka na doon sa listing at pagkatapos ay mag-aantay ka kung kailan tatawagin ang plate number ng iyong sasakyan saka ka makakasakay. Abutan na kami dito ng umaga at sobrang timing naman kasi maulan pa. Pagkatapos bumili na din kami ng aming makakain at dahil maulan kaya ganito yung sitwasyon namin sa aming pagkain. Magguot man ay syempre nag-i-enjoy pa rin kami
At ito nga pala si Rans, at hanggang dito lang muna tayo. Andito nga pala tayo ngayon sa Bacolod, at sa next vlog, samahan nyo ako papuntang Mindoro hanggang Batangas. Yeah, ride safe, peace out.